Parang may isa pang may utang sa akin. Ganon din yung setup. Ginamit pang investment sa negosyo. Hindi mo na nga siningil ng interest. Tapos malalaman mo, nagta-travel pa. Gigil ako, parang gusto ko sabihin, wala kang karapatang mag-travel hanggat may utang ka sa akin. Malandyo ka. Hi guys! Mami Chris yung pala to, and welcome to the very first episode na ating Realistic Get Ready With Me Makeup Done in 15 minutes or more. Sana. Yun yung pa-disclaimer part ni Mami Chris ninyo. And sa ating Get Ready With Me video, magsichikahan tayo tungkol sa utang. Bago ang lahat, iset muna natin ang timer. Hey Siri? Hey Siri, can you set a timer? Set the timer. 15 minutes. Ano ba yung English ko? Nakakaloka. Ayan na, naka-timer tayo. Mga kapatid, nakikita niyo ba? Ayan, ang dami ko nang sinasayang na oras. First of all, sanitize the face, the hands, and lahat ng gamit. Gusto ko to, hypochlorous acid. Di ayun na nga, magkwentuhan tayo habang ako ay nag-aayos ng aking sarili. Papunta kasi ako sa bangko. May mga kailangan ako i-check sa aming finances. Hoy, wait lang! Ba't mo kinancel? Can you set the timer? 15 minutes. Talaga to si Siri. Baliw eh. Maglagay tayo ng glycolic acid sa aking face. Just to get rid of the... Yung mga... Tipak-tipak! Yung mga dead skin. Yung mga nakausli kapag nag-aayos ka. Nakakaloka. I need to be more mindful of my finances because for the past few years, hindi ko alam kung nakakapansin nyo, no? Wala kaming ginawa kundi mag-travel. And yun yung kasagsagan ng lakas ng kita ng Mami Chris ninyo. Sabi ko naman, hindi ko naman madadala sa kuka yung yung mga anda na yan. Might as well create memories with my family. Kaso ngayon, nagkaka-financial problem kami. Hindi dahil sa ang gastos ko pagdating sa pagta-travel, kundi dahil sa mga pinautang ko. Okay, number 1 rule ko yun eh. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kang magpapautang. Huwag magpapautang. Pero, na-scam ang Mami Chris ninyo. Hindi ako nagpapautang pag yung approach teka nga, ano nga ba yung susunod kong gagawin? Ayun. Wait lang. Ang dami ko na yung chika. Madali ako. Ano yun? Hindi ko sinasabi? Ang lagi kong tinuturo sa inyo, sinishare sa inyo, paalala ko sa sarili ko, based on experience, ang tawag dito, huwag magpapautang. Ano ba yung mga approach ng mga taong umuutang sa akin para tanggihan ko sila? Okay. Basta yung para ba? Yung mga tao na nagsasabi na kailangan lang namin ngayon, pampaaral sana, pambayad ng bills, may sakit si ganito, may sakit si ganyan. Hindi ako nagpapautang, pero ang rule ko pag ganyan, tumutulong ako. Kasi minsan yung mga inuutang nila sa mga ganyang sitwasyon, ang laki-laking halaga, di ba? Ako'y kinakabahan. Pag alam ko na nangutang na pang tuition fee or may sakit si ganito, ganyan, mahihirapan yun magbayad sa akin. Oo. Kaya ang gagawa ko, naabutan ko na lang ng tulong. So, ayun lang nga. For so many years, yun ang aking paalala sa sarili. Kasi ang daming mga relasyon na nasisira dahil sa pagpapautang. Okay. Until nag-evolve yung mga umuutang sa akin. Alam niyo ba kung paano sila nag-evolve? Nag-evolve. Nakakaloka. There's so many thoughts going through my head right now. Okay, tatago ko lang ng konti yung eyebags ko. Hindi ako makatulog. Nakakaloka. Pinagagaan ko na lang yung sarili ko. Yung tipong, sige, kung hindi man nila bayaran. Hoy, hindi ko sinasabi huwag niyo akong bayaran ha. Pero ito ay parang lang. These are just thoughts in my head na pampalubag-loob ko sa sarili ko. Kung hindi man nila ako bayaran, okay, fine, kikitain ko yung pera na yun as long as malakas ang katawan ko. Kaya kong kitain ulit yung inutang nyo, mga... No! Okay, so paano sila nag-evolve? Paano ako nagpautang ng mga 6 digits, double digits? Hindi! Double digits. 6, may isang tao na may utang sa akin 6 digits, may isang tao na
Ang tagal nang may utang sa akin na 5 digits na hindi ko na nga sinisingil ng interest. Okay, saan ako nadali? Yung investor daw ako. Investor daw ako. Yung sa akin kinuha yung puhunan. Tapos sa mga at the beginning of the transaction, hindi siya lending eh. Kasi may actual na negosyo ko nakita eh. Yung kumikita naman kahit papano, natatanggal ba yung ano ko? Parang kailangan ko ng konting color correction. Oo. Kuha tayo nitong, yan. So, kumikita naman. May mga napapadala naman sa akin. Pero, ang kinaiinis ko ngayon, yung ano nila, yung, paano ba masabi yun? Ugali nila pagdating sa how they personally handle their finances. Like for example, yung isang may jutang sa akin na 6 digit, pinautang ko naman. Ako rin naman kasi may kasalanan nito eh. Yung isang may utang sa akin, hindi tinutukan yung negosyo kung saan dinala yung pera ko. Nagbukas ng mga iba-ibang negosyo na overwhelm. O di ngayon, nagkakandaleche-leche yung kanyang finances. Na, in short, talaga naman, kung kailan naman ako So, ang ending, ang nangyayari is, maasa pa rin kasi yung babayaran niya. Ang ending, ang daming nagkandalugi-lugi. So, ayun. Medyo malaki yung pinahiram ko sa kanya. At ang aso, ang ingay sa labas. Kamusta naman yung complexion ko? Is that okay? Ayoko ng pack na makeup. Sa bangko lang tayo pupunta. Ayoko rin na mukha tayo masyadong mayaman. Pero, yung postura enough para asikasuhin nila ako kagad. Ganun. Yun! Konti pang concealer. O di, ayun, kinausap ko na siya. Though, nagsabi na ako sa kanya kasi. So, nakalock in yung aking anda ng halos 2 taon ata. So, nagsabi na ako sa kanya na hindi na ako magre-renew. Kukunin ko na yung pera. Okay naman sana. Up until narinig ko na nagkakaproblema siya personally sa mga finances niya. Ngayon, sinasabi ko na lang na kahit makuha ko kalahati lang. Kasi, ang dami namin mga gastusin ngayon. Maraming mga surgeries na magaganap. O, di ba, ikukwento ko to sa mga susunod na IG story. May surgery ako. May surgery si Daddy Justin. Hindi plastic surgery, ha? Hindi to plastic surgery. Ito ay some medical condition na kailangan i-address. So, kailangan ko ng dagdag na pera para sa mga paparating na gasto. So, sabi ko dito sa kausap ko, kahit kalahati lang maibalik niya. Oo. Eh di, hayun, ang sitwasyon, hindi ko alam kung mababalik. Kamusta naman yung ating concealer? Ayoko na sobrang makapal na concealer eh. Ang Mami Chris nyo. Naman problema ako. At saka naiinis ako kasi may isa pa kaming naging investment ng Forex. Tapos nalugi kami. Wala pang isang buwan. Nalugi kami. Sakit-sakit sa banks. Halos 200,000. Yun yung time na time na, tawag dito, yung nagkagera sa Ukraine. So, ayun. Wala pang isang buwan. Poof! Parang inutot lang namin yung pera. Ubus. Ang nakakapanghina pa dun, naiinis ako kasi yung kausap namin, sabi naman ni Daddy Justin, hindi naman kami actually na-scam. Pero naiinis ako pag nakikita ko sa Facebook, yung nagfi-flex siya na may bagong gate, may bagong e-bike. Naiirita ako na parang, parang di ka nahirapan na. Though, at the back of my mind, naisip ko rin na, kasi syempre, yun yung marketing strategy ng mga nagbebenta. Kailangan may flex-flex sila. O baka sabihin nyo, bakit hindi mo muna chinek, Mami Chris, kung okay ba yung Forex na yan? Okay dun sa kapatid ko. Kumikita yung kapatid ko eh. Kaya nga nainganyo ko eh. Tapos nasaktuhan nung kami na, sabay nagka-leche-leche ang mga bagay-bagay. Ang ganda nitong blush na to. Promise. Rosy Glow ni Ever Belena. Alam nyo, yun nga yung isa pa na, hindi ako nag-foundation.
Powder foundation tayo ng... I-hide ko pa ba to? Sige nga, i-hide natin to. Kalimutan ko, hindi ako nag-foundation. Konti. O di, ayun na nga na chichika ko sa inyo. Ito pa yung, yun nga, balik tayo dun sa... Ang nakakainis sa mga umuutang na yan. Buo nila nakukuha yung pera. Tapos, tingi-tingi naman natin na nararamdaman to, halos hindi mo nga nararamdaman minsan pag nagbayad sila ng tingi-tingi sa atin, di ba? Parang may isa pang may utang sa akin. Ganun din yung setup. Ginamit pang investment sa negosyo. Oh, di lumipas ng ilang panahon. Hindi mo na nga siningil ng hindi mo na nga siningil ng interest. Tapos malalaman mo, nagta-travel pa. Naiirita ako. Nakaka-develop ako ng resentment. Gigil ako, parang gusto ko sabihin, wala kang karapatang mag-travel hanggat may utang ka sa akin. Mananjo ka. Talaga ba? Nagpapakasarap ka habang ako maasang babayaran mo. Siguro okay na yun. O edi, ayun na nga. Nalaman ko na nag-travel. Tapos ngayon, may mga gustong attendan na concert. Natatawa na lang ako. Ang galing Tapos, ang nagiging setup pa. Sila na nga yung may utang. Sila pa yung makakalimutin. Kailangan ako pa yung nagpapaalala. Aba naman. Konting iya naman, Nung kayo nangihiram tawag dito, nung kayo nangihiram, grabe kayo makisuyo, makiusap. Pero nung bayaran na, parang parang ako pa yung nahiya, naiinis pati ako yung pagkailangan na i-explain ko pa ba't kailangan ko yung pera. To begin with, pera ko yun. Bakit ko kailangan na magmakaawa, makiusap, na bayaran mo ko? Pera ko yun. Pero syempre, alam mo yun, bago natin sila awayin, yung first step is yung try muna natin de-escalate. Kasi baka pag inaaway mo, block ka na di ba? Uy, ganda ng kilay niya. O, di ngayon. Tingnan natin anong timer na natin. Uy, 3 minutes na lang! Konti na lang. Wala pa akong kilay. Teka lang Pwede ba natin i-extend to? Saglit lang kasi nakakaloka. Wala akong kilay, be. Teka, wala muna magsasalita. Mag-music muna tayo. Saglit lang. Ano ba yung sinasabi ko sa inyo? Ayun na nga, nung nalaman ko, walang pag-aatubili. Yun ba yung tamang Tagalog? Nanonood ako ng Pulang Araw ngayon para matuto ko na dumami ang aking Tagalog vocabulary. Walang pag-aalala na baka nakikita ko yung mga usapan nila. Diba? Magbayad naman kayo sa akin, mga walang nga kayo, hindi nagbabayad. Ano tingin nyo sa akin? Mayaman naman si ate kasi, okay na yun. Ganun? Inuutot-utot ko lang ba yung pera? Grabe kayo Siyempre, pinagpupuyata ko yan. Hindi ibig sabihin na nakikita nyo sa social media na gaganto-ganto ko, papapunta ako sa ganito, pag ganyan ang dami kong budget. Ano ba dapat? Dapat ba binabudget ako yung mga pinapautang ko sa mga tao? Kasama ba sila dapat sa budget ko? Nakaka-imbier na. Imbis na, ayan yung sinasabi ko sa inyo, nakakasira talaga siya ng relasyon Kaya never na. Maliban sa, hindi ako magpapautang pag may sakit, pag may kulang sa tuition fee, sa bills, hindi na ako mag-i-invest. Might as well invest it sa sarili ko. Hindi na ako mag-i-invest sa negosyo ng iba. Negosyo ko na lang. Ang problema kasi, wala naman talaga akong parang pinakasarili kong negosyo na matututukan. Kasi nga, racket-racket lang tayo, di ba? Ganda ng kilay ko, hibla-hibla. Saan ka dyan? Bugs. Teka lang, may part na nagdadalang isip ako. Teka. Tama ba? Di ayun. Ngayon pakikiramdaman ko, pag itong mga to, feeling ko nga na, hindi pa naman kami to a point na magkakaaway kaming lahat. Nakikita ko pa rin sila sa FB.
Pero feeling ko naka-hide all activities sila sa akin. Tinatago nyo ba yung mga pinagagawa niya? Nalalaman ko na lang sa iba na, uy, nagpunta si ganito sa ganyan. Uy, nakita ko sa ganito ganyan. Nakikita ko nakatag. Ay, ang gagaling nyo. Magbayad naman kayo ng utang sa akin. Mga walang joy, oo. O edi, ayun. Kaya ang gagawin ko ngayon ng Mami Chris nyo, pagpunta ko ng bangko, check ko yung aming emergency fund kasi maliban sa mga umutang sa akin, yung pagbabayad ng ibang brands, medyo nadidelay. So, titignan ko kung magkano ang pwede natin gamitin mula sa emergency funds natin. Ang good news naman din, dahil naman tayo medyo masipag-sipag, may mga asahan tayong bayad. Hindi naman tayo completely zero. Pero yung lakas ng kita ko dati, hindi na siya ganun kalakas ngayon. Pero meron pa rin naman. Ang mahirap din kasi sa sitwasyon ko ngayon, di ba? Meron akong office, so may mga tao ako. Nakakatawa pa dyan, ano? Sila sumasahod, pero ako, bilang boss, may mga time na hindi ako sumasahod. To give way, para may sahod sila. What? Totoo ba yan, Mami Chris? Nakikita ko nga sa social media kung ano-ano yung mga finiflex mo, ano-ano yung mga pinupuntahan mo, saan-saan ka nakakarating, ganyan, ganyan. Minsan naman kasi, hindi naman real time yung nakikita niya eh. Oy, teka lang! Talaga naman, oh! O, stop na daw. Tigil na natin to. Teka lang, matapos na ako eh. Ay, shoot! Nadali ko pa. Oh, ayan. Para medyo may... Oh, pahabaan na lang natin to. Dami ko kasing kinukwento. So, ano sasabi ko sa'yo? Patuyuin lang natin yan. Tapos, okay na actually itong gloss na to. Ang ganda nitong colorit, ha. Kahit wala ng kulay, on its own, okay na siya. Tatanggalin ko lang yung concealer. Ayun, paano matatanggal yung concealer? Takpa natin. Eka, wait. Ano ka? O, edi, ayun na nga. Nagkaroon tuloy tayo ng mascara. Kasi naipit kasi ng ano eh. Teka lang, extend lang tayo konti. Just a little bit. O yun, Pumuti. Sige, lagyan natin ng konting puti dito para pantay. Oh. So, yun lang ang ating chikahan, ladies and gentlemen. Hindi ko na alam kung ano yung huli ko sinabi. Let's seal everything. Let's hope and pray. I'm still hoping and praying na magbabayad sila. Pero kung hindi sila magbabayad, ang saklap naman nun. Ekis na sila buong buhay ko. Ekis na sila sa akin. May listahan ako ng mga tao na ekis na sa life ko. Ayoko naman, nakakainis. Konti na nga lang yung mga tao na nagtitiwala ako. Konti na lang yung mga tao na malapit ang loob ko eh. Pag may ano talaga, no? Pag may pera na involved, nakakasira ng vibes, nakakasira ng relationship, nakakasira ng aura, nakakaloka. O anyway, this is our final look. Diba? Fresh lang. Hindi halatang dami ng mga utang na hindi binabayaran. Hindi. Ang daming may utang na hindi ako binabayaran. Tama ba yung Tagalog ko? So, yun lang. Thank you so much for watching this realistic Get Ready with me. Sana nag-enjoy kayo. I'll see you again next time. Bye!